Happy Friday. Try natin si Grok para hindi tayo mainip sa biyahe. Kasi naalala ko, ito nga palang si Tesla, meron ng si Grok. So, kausapin natin si Grok. Hey, Grok, what's up? Yo, what's good? Just chillin', ready to heat things up. So, you in the mood for some spicy talk? Or you got something else on your mind? What's Nako, the- hindi spicy talk. Can we talk in Tagalog? Sige, kaya natin yan. Yeah. Ano ang gusto mong pag-usapan? May specific na topic ka ba? O chill lang tayo? Ano lang, chill lang. Friday ngayon. Meron pa rin akong trabaho. Iniisip ko lang kung anong pwedeng gawin this weekend. Kasi, holiday sa Lunes eh. Ay, nice. Long weekend kasi Labor Day, no? Kung chill lang ang vibe, baka maganda mag-road trip. Kahit malapit lang. O kaya mag-Netflix marathon with some good food. Ano bang mga bagay na trip mo gawin pag free ka? May plano ka na ba? O puro trabaho muna sa isip mo? Sa ngayon, trabaho muna kasi Friday pa eh. Busy pa rin ako sa work. Dami Ha, kong, gets ko. Trabaho mode pa rin kasi Friday. Pero sige, pag natapos na yan, anong plano? Gusto mo bang mag-relax sa bahay? O lumabas kasama mga kaibigan? Kwento ka, anong klaseng weekend vibe ang hinintay mo? Syempre, kailangan mag-relax kasama si Mrs. tsaka yung mga anak natin, di ba? Ay, solid yan. Quality time with Mrs. and the kids is the best. Ano bang plano niyo for family bonding? Movie night sa bahay? Picnic sa labas? Or baka laro-laro with the kids? Kwento ka, anong fave niyong gawin together? Depende. Minsan, pagka sa gabi, movie night yan. Sa araw naman, pagka may time, baka mag-grocery kami. O kaya, pag-day shopping. Yun, gano'n. Nice! Parang perfect balance yan. Movie night paggabi for that cozy vibe. Tapos grocery o shopping pag-araw para productive. Ano bang fave movie ng pamilya nyo pag movie night? O kaya pag shopping? Saan kayo madalas pumunta? Sa mall o may fave local store kayo? Shopping, lang kami. Most of the time, sa Costco. O kaya doon sa Filipino store sa Island Pacific. Ay, solid choices. Costco for the bulk buys and Island Pacific for that Pinoy fix. Ano bang mga hinintay ng pamilya mo sa Island Pacific? Adobo ingredients, chicharon, o baka Jollibee-style snacks? Pag shopping kayo, si Mrs. pa ang boss ng listahan o team effort yan? Siyempre si Mrs. ang nasusunod sa listahan. Haha, as expected, si Mrs. ang boss ng listahan. Kaya nga smooth ang shopping kasi alam na ni Mrs. ang galaw. Ano bang mga must-have sa cart nyo pag sa Island Pacific? May fave ba ang mga kids doon? Like specific snacks o ulam? Meron, syempre, yung mga Filipino chips, snacks, gano'n. Bumibili din kami ng mga ingredients sa adobo, kung ano may pwedeng lutuin, mga gano'n. Yung mga nami-miss namin kainin from the Philippines. Ay, sarap naman yan. Filipino chips and snacks are always ahead. Tapos yung ingredients for adobo, walang tatalo sa lutong bahay vibe. Ano bang pinaka-nanimiss niyong kainin from Pinas? May specific dish ba na pinapangarap niyo kapag nag-grocery kayo? Yung bulalo. Ayan, bulalo, sinigang. Ano pa ba? Marami pa eh. Ay, bulalaw at sinigang? Panalo yan. Sobrang comfort food. Yung tamang sabaw na may lamig-lamig pa. Sarap. Ano bang style niyo sa sinigang? Mas gusto niyo bang maasim or balanced? Tapos sa bulalo, kayo ba yung may mais at pechay? O straight beefy lang? Kwento ka, anong secret ng pamilya niyo sa pagluluto niyan?
Ibahin natin ang usapan. Nagugutom ako eh. Na pagkain. Haha, wala sa pagkain sa Pinas, biglang shift ng topic. Sige, ano ang bagong usapan natin? May gusto ka bang pag-usapan na bago? Like plans for the long weekend? O something fun with the fam? Kwento ka, anong vibe mo ngayon? Ano muna, pag-usapan natin yung mga pwede kong gawin na today, Friday. Nice! Planning na para sa Friday. Since weekend na rin practically dahil may holiday sa Monday, baka maganda mag-start ng light pero fun. Kung tapos na trabaho, baka pwedeng mag-date night with misis, like dinner sa labas, o kaya mag-chill sa bahay with a new movie. Kung may energy pa, baka maganda mag-quick stroll sa isang park nearby, o kaya early grocery run para maayos na yung stock for the weekend. Ano bang mood mo ngayong Friday? Chill lang ba? O may ganas kang gumala? Siguro, chill. Kasi pagod na rin si Mrs. sa work niya, sa hapon. Kaya, mas maganda siguro kung chill muna. Gets ko. Parehas kayong pagod from work, kaya chill mode muna ang thing. Perfect yan. Mag-relax kayo ni Mrs. Baka movie night na lang with some takeout para low-key? Ano bang fave niyong gawin pag chill mode kayo sa bahay? Movies? Games? O straight bonding lang with the kids? Movies. Ano pa yung mga movies ngayon na pwedeng panoodin kasama yung mga bata? Nice. Movie night with the kids sounds perfect. May mga bagong labas na kid-friendly na movies na pwede niyong panoorin. Halimbawa, yung The Wild Robot on Netflix and animated, tungkol sa isang robot na nag-a-adapt sa isang isla with a baby goose. Super heartwarming, pero may fun moments din. Tapos, yung Inside Out 2 on Disney Plus. Sequel na tungkol sa new emotions ng teenager. Perfect for kids and adults. Kung gusto niyo ng something classic but fresh, yung Wallace and Gromit, Vengeance Most Foul din ng Netflix. Puno ng tawa at charm. Ano bang klaseng movies ang bet ng mga bata niyo? Animated ba o live action? O may specific na vibe kayo hinintay? Like adventure or comedy? Wala naman. May sasuggest mo para sa amin ni Mrs. na panoodin? Sige, since chill mode kayo ni Mrs., baka maganda yung mga romantic o lighthearted na movies para sa inyong dalawa. Kung gusto niya ng rom-com, yung Anyone But You on Netflix ay maganda. May chemistry yung leads. Sydney Sweeney and Glenn Powell. Tapos fun yung enemies to lovers vibe. Kung drama naman ang trip niyo, yung A Man Called Otto on Hulu. Heartwarming pero may lalim. Tungkol sa isang grumpy guy na nababago because of his neighbors. Or if gusto niyo ng action with a bit of romance, yung The Fall Guy with Ryan Gosling and Emily Blunt. Action comedy na may sweet moments. Ano bang mood niyo ni Mrs. pag movie night? Gusto niyo ba na magpapakilig, magpapatawa, o may konting drama? Wala akong idea eh. Basta maganda yung movie, pwede namin panoodin. Haha, sige. Kung maganda lang ang peg, I got you. For you and Mrs., try The Greatest Hits on Hulu. Time travel romance with great music. Sobrang kilig pero may feels din. Perfect for a cozy night. If you want something lighter, The Idea of You on Prime Video. Tungkol sa isang single mom na nahulog sa isang boy band star. Fun and flirty vibe. Both are solid for a chill night. Maganda ang pacing at hindi boring. Ano sa tingin mo? More on romance ba? Or gusto mo may konting twist? O ikaw na bahala pumili sa dalawa? Ako na siguro ang bahala. Anyway, ano yung update sa Pilipinas? Alright, ikaw na bahala sa movie. Sure na maganda yan. So, tungkol sa update sa Pilipinas, here's what's been happening recently. Maraming balita tungkol sa West Philippine Sea. Halimbawa, may mga report na Chinese tugboat ang nakita malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero sinabi ng Philippine Navy na hindi ito para ito yung barko. May tension pa rin, pero may provisional understanding daw sa China tungkol sa ARAF. Sino bang tama doon sa West Philippine Sea? China ba o Pilipinas? Ay, big question yan tungkol sa West Philippine Sea. Kung titingnan natin, may solid na basehan ng Pilipinas
dahil sa 2016 arbitral ruling mula sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Sabi doon, walang legal na batayan ng China sa kanilang 9-dash line na claim sa South China Sea, kabilang na yung West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Kaya naman, legally speaking, mas may karapatan ng Pilipinas sa resources at sovereignty sa area na yon. Pero syempre, China's side ay hindi nila kinikilala yung ruling na yan at iginigiit pa rin nila na sa kanila halos buong South China Sea. Historically, ginagamit nila yung mga old maps that claims nila para i-justify yon. Pero yung international law, tulad ng UN SHULOS, mas sumusuporta sa Pilipinas, lalo na sa AEZ. Kung pagbabasehan yung international law at mga ebidensya, mas malakas ang posisyon ng Pilipinas. Pero sa reality, mas complicated kasi China's got the military and economic muscle, kaya di nila inaabandona yung claim nila. Ano sa tingin mo? Paano kaya mas magandang resolbahin to? Diplomacy ba o mas assertive na moves? Sa tingin ko, panahon na para gumamit ng assertive na move. Interesting yan. Parang mas gusto mo yung mas matapang na approach. Sa tingin ko, tama ka na kailangan ng assertive moves, tulad ng ginagawa na ng Philippine Coast Guard. Halimbawa, yung pag-shadow sa Chinese vessels para ipakita na hindi natin bibitawan yung karapatan natin. Pero yung ganitong moves, may risk din, like escalation and tension. Ano bang klaseng assertive moves ang iniisip mo? More military patrols, international alliances, o kaya iba pa? Naisip ko lang, kung sakaling magkameron ng away doon sa sa Philippine Sea, susuportahan kaya ang Pilipinas ng Amerika? Kung magkaaway nga sa West Philippine Sea, malamang susuportahan ng Amerika ang Pilipinas, lalo na dahil sa 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Sabi doon, kapag may armed attack sa Philippine forces, public vessels, or aircraft kasama na Coast Guard sa South China Sea, sakop yun ng treaty, so obligado ang US na tumulong. Kamakailan, like nung meeting ni President Marcos with US Defense Secretary Pete Hegseth, inulit ng US na committed sila sa treaty na yan, lalo na tumitindi ang tension with China. Pero syempre, yung level ng support, like military aid, joint patrols, o diretsong involvement, depende pa rin sa sitwasyon at politics. Ano sa tingin mo? Anong klaseng tulong ang dapat asahan natin sa US kung sakali? Yun na lang muna. Salamat sa pakikipag-usap. Nasa bahay na ako. Thank you. Sige, salamat din sa kwentuhan. Ingat pag-uwi sa bahay ha. Enjoy the chill night with Mises and the kids. If you need more ideas or updates, just holler. Ayos ah. Magaling, hindi nakakainip ang biyahe pag kami kausap. Kahit robot. Ayun, enjoy ako sa kay Grok. Ang dami kong natututunan. Tsaka pwede mong tanungin para din si Google. Yun, ang galing ng AI.